ito yung thread test plate. Ito yung i-welding mo na pang thread test sa plate. So ang setup nito, pag mag thread test kayo ng welding, ganito, lilinisan nyo muna ito. Pagbigay nila, lilinisan nyo yung plate nyo, lilinisan nyo dito. Tapos i-straighten itong ano nya, yung root i-straight nyo. So pag ganyan nyo, mayroon siyang gap. Ang kailangan nyo, kailangan i-grind nyo muna sana pantay. So i-ganyan nyo siya para makita nyo kung saan kayo pwede magbawas sa grinder. So ngayon, pag napantay nyo siya, ito na naman yung root ang kailangan yung pantayin. Kung ano ang electrode ang gagamitin nyo, ganun rin kakapal yung root nyo. So i-ganyan nyo lang siya. So kung ano kalaki yung electrode, ganyan rin kalaki ang matira dyan. Kung gagamit kayo ng electrode nga 2.0, 2.0 din yung itira nyo dito. So kailangan malinis siya guys, wala siyang mga ganito na mga spot or mga tin holes. So kailangan siya malinis. Ngayon, pag na linis nyo lahat ito na naman ang tawag nito. Ito yung striking plate mo. Dito ka mag-strike. Bawal ka mag-strike dito sa plate mo kasi bawal yon sa exam. So dito, pag strike nyo dito, so dire-diretso ka, pero kailangan i-grind mo muna ito. Katulad dito, i-grind mo muna siya, itong dalawa. So nakaganyan yan siya dyan, nakaganyan. Kailangan i-grind mo siya dito na manipis, na kaya mo siyang butasin pag strike mo dito, at pag umpisa mo kaya mo siyang butasin. So ngayon, kung na-grind mo na siya at na-sit up nyo na, ngayon ang pagsukat niyan, iganyan nyo lang siya. Iganyan nyo lang siya. Kung anong electrode ang gamit nyo, yun yung pagsukat mo pag ganyan. So dito rin ganyan. So iganyan nyo, kailangan pantay siya, or baluktutin nyo tong electrode para dulo-dulo ilagay nyo, tapos iipitin nyo siya. Ipitin nyo, i-pulwid nyo yung striking plate nyo, i-pulwid nyo siya, i-pull weld dito back to back para hindi siya makagalaw. Ngayon, ang pag-umpisa nito, dito ka mag-umpisa. Pag-strike mo dito, tatakbo ka dyan. Pero tanda, titingnan mo yung trabaho mo, yung welding mo, kung nakatagos siya. Kung hindi siya nakatagos, kailangan i-stop ka. Kasi pag ituloy-tuloy mo yan, malayo yung i-repair mo. Kailangan kakalutin mo yun, yung welding mo, at makuha mo sa grinder. Kasi kailangan kukunin mo yun, i-grind mo siya. Ngayon, pag hindi siya nakatagos dyan, kailangan i-stop ka. Kasi pag ituloy mo yun, may ano na yun, makita na nila yun kung anong root pass mo. So i-stop mo muna, i-grind mo, tapos umpisa ka na naman uli. So kailangan tandaan nyo guys kung ano ang amperahe sa welding machine na ginagamit nyo sa root pass. Tandaan nyo rin pag hot pass at saka sa cupping. Tatandaan nyo lahat, isusulat nyo doon sa welding machine para ma-maintain nyo yung pulso nyo. Kasi pag hindi nyo matandaan, magtaka ka bakit nag-iba, maiba. So mahirapan ka na dyan, hanapin mo yung amperes na doon ka nakasit up. So sa welding test mga parikoy, ang kailangan dyan, ang unang mong gawin, i-reverse polarity mo yung welding machine. Ano yung reverse polarity? So yung reverse polarity, baliktarin mo yung positive, negative na holder mo. So kung ngari ang welding machine mo, nakita mo dyan
ang ground niya is negative, ilipat mo yung ground na cable doon sa positive. So ang gagamitin mo ngayon na pang welding yung negative. So ang purpose niyan nga i-reverse polarity mo, kasi ang unang iinit pag i-reverse polarity mo, ang unang iinit niya yung welding plate mo, hindi ang electrode. So bubutasin niya kaagad kasi malakas yun. Kailangan bubutasin niya at makatagos ka kaagad, kasi pag hindi mo i-reverse polarity, unang magbaga yung electrode mo kaysa trabaho mo. So yan ang diskarte dyan. So pag matapos nyo na makuha nyo na yung root pass, so i-grind nyo yan. Titingnan nyo kung saan yung mga 10 holes dyan, kailangan i-grind nyo, plus lightan nyo, at kukunin nyo talaga sa grinder, mga katulad nito. So katulad nito, kung may makita ka ganyan, so kailangan kukunin mo talaga yan, kasi kung hindi yan siya matanggal sa pag-welding o tatakpan lang sa dyan sa electrode mo, makita yun sa x-ray. So sa second pass, okay na lang siya, kasi patong ka na lang, wala nang problema. Ang problema yung ang first pass. Ngayon pag capping mo sa final mo dito sa taas, kailangan guys wala siyang undercut, kasi pag may undercut siya, pag bend nila nito, may posibilidad na mabali yung trabaho mo. So kailangan wala siyang undercut. So sabi ko sa inyo, tandaan nyo yung mga amperahe na ginagamit nyo mula sa root pass, second pass at saka sa third pass. Tandaan nyo para hindi mag-iba-iba yung pulso nyo, kasi mahihirapan kayo maghanap kung sa anong amperahe ang ginagamit nyo una, kasi minsan maganda yung pagkatira mo, pangalawang tira mo nag-iba na naman. So kailangan tandaan lang nyo yung mga amperahe nga ginagamit nyo. So yun lang guys, thank you, at sana nakatulong. God bless.